Okay, good day everyone. So before we proceed sa Kirchhoff's laws, no, let's solve some examples for the electrical power. So to remind you, ang formula din nato is P equals VI. Now there are modifications, no, ani nga formula. Ano man. Okay? We can, substitute the Ohm's law kani to get the other forms. Nato ang formula, no? So, pwede po na siya katong I squared R or katong V squared over R. Depende sa given. Sige. So, mag-answer sa ta. No? Tong kuan. Okay, answer. A 24-volt source is connected to three resistors in series. So, again, lahi ang interaction sa series o kung naka-parallel. So, careful ta. Mas may siguro i-drawing ninyo. Okay, kuan, para na may guide, no? Dili mo malipat. So, 24 volts. So, mana. Tapos, naka-series. Isa na. Sumpay lang sila. So, kung itong naka-parallel, kung itong nakapatong-patong, kani, nagsumpay lang sila. So, this is 24 volts. Ang atong resistor natay R1 nga 2,200 ohms. Natay 4,700 ohms na butay. R3 nga 1,000 ohms. Pangutana, calculate the power dissipated by each resistor and show that their sum equals the total power delivered by the source. So, ato na i-compare sa total power, no? Kaya ang ato amang gusto i-prove ana is the total power is equal to P1 plus P2 plus P3. So, matong gusto i-prove, tinuod ba na siya? So, una, kuhaan siya na to si total power. So, total power na to, same ra po nga formula. Ang formula lang ato gamiton is, ani, P, P equals VT IT. So, simple na silang mga formula. Tapos, sa subscript na sila maglahi. Ayaw, yun mo kalimot ana subscript. Importante yun kaya na siya. Sige, so, ang VT na to, of course, muna na itong total nga kuan. Muna na itong total nga, basta ka na, source, no? Total voltage. Tapos, ato ang current total. So, talira na siya. So, ang current total na to, calculate na po na to separately kay magamit ng good po na to later, no? So, total current is equal to total voltage over total resistance. Okay. So, maura na siya nga formula ha, kana sa Ohm's law, no? Nga subscript na to isang total. Now, for series connection, so our total resistance is R1 plus R2 plus R3. Ana lang. Now, gihatag naman na ang total voltage tapos gihatag naman ang individual values sa resistor. So, ato na lang na siyang i-calculate, no? Kuha na to ang I. So, pila ka decimal place, sir? So, try na to 3 decimal places, no? At is enough accuracy para sa tuang solusyon. So, ay, tama. Gagmay man gud ni nga mga current usually, no? Siguro in the order of milliamperes, no? Mga milli. So, kung ang answer nga nakahatag sa inyo is 0.00 ana 3, dili 3 decimal places nga na lang, no? Apila niya tong dito sa pick 1. Ana, kay ato man na siya express in terms of milliamperes, no? At is move 3 decimal places, 3.038 milliamperes. So kani mga ingani, no? This is an example of laboratory applications. Gagmay lang yun niya current, nga milliampere lang na siya. So di na mo matingala ng kwan, ingana nga scale, no? So 3.038 milliamperes or pag-calculate ninyo na, that is 3.038 times 10 raised to negative 3. Ano na lang. No. Sige, dumduman na to na kaya itong gamiton later. Pagkuha sa individual power. No. So, kung na to si total power. So, total power na to is 24 times katong 3.038. 3.038
times 10 raised to negative 3. Okay, so pila man na siya? 0.38 times 10 raised to negative 3. So we have uh, 72.912 milliwatts. So actually that is 0.072912. So naka-watts man siya, but gamay ra mo siya nga value. Mas prudent if we express it in terms of milliwatts, no? Na, kaya na. Milliwatts. So, tanaw na to pila si P1. So, P1 is equal to, diba na matay formula pod nga I squared R, no? We can use that formula. So, kaning another na siya nga kuhan, nga forma sa anang power. So, I squared R. Pero P1 na itong gusto kwaon. So, subscript na to is naka 1 pod. I1 squared R1. No, kinsa man na si I1? Naani man na. Ang current nga moagi kang R1, that is your I1, no? Is the same current kaning total current na to. Kay series man sila. So that I1, we can use our value, no? Kani nga value. We can use this value for our I1. So, muna ko ingon na to pa ng gamiton. So, type na to. 3.038 times 10 raised to negative 3 squared. R1 na to nga 2,200. So, 2,200. We have E1 nga 3.038 times 10 raised to negative 3 squared times 2,200. So we have, so ato na i-milliwatts ta, no? Kay gagmay raman ang value. 20.305 milliwatts. So pagkuha na to kang P2 is same formula lang gyapon, walay lang subscript. Na again, series man siya, so therefore I2 is just equal ra gyapon sa imong I total. So ato na lang i-calculate diretso, no? 4,700. Oh, we have 43.378 milliwatts. Then P3 na to, ano lang gyapon? I squared R lang gyapon. Sorry, that is R3. No? I squared R lang gyapon na siya. Tapos 1,000 ohms. So you have 9.229 milliwatts. So ato na sa i-plus tanan, no? Na to kung equal ba yun? Plus P2 plus P3. So plus na lang na diretso. Plus 3.378 plus 9.229. So 72.912 milliwatts. So therefore pareha gyud ay sila. So ano ha? Power is additive, no? Sir, sa series man na sir, what about sa parallel sir? Unsa pud ang relationship sa power? Ani. So panalitan, we have a parallel yapon nga kanang tulo ka resistance na to nga ka-parallel, no? Kana that is this R1, R2, R3. So unsa pud atong total power ana? So total power na to is same lang gyapon, PT equals P1 plus P2 plus P3. So unlike sa katong voltage, current o resistance, no? Kadto sila maglahi man ilang relationship sa series o parallel. But ang power, si additive lang gud gyapon siya, no? Muna daghay mga circuit, no? Gina-express in terms of their power or their kumbaga kanang load, no? Or capacity ana. Naka-power kay nga naman wala man nagmatter kung naka-series or naka-parallel. Sa ngalan nga you have a component muna yung ang total power niya is i-add lang tanan power sa iyang components no matter the configuration. No. Sir, sana pa i-prove daw na sir. So that is no something you do on your free time if you're interested. Okay, so let's go back no. Proceed na sa Kirchhoff's laws. So the KCL and KVL. So okay, Kirchhoff's laws. This is for the KCL no. So personally,
mas ganahan ko ani nga presentation no sa KCL. So KCL is summation of all currents in a node, ano, tapos ang current nga pasulod sa node minus tanan current nga pagawas sa node is magbalanse. That is equal to zero. No, yan na ba? Balance, equilibrium. So mo na equal zero. Now what about the KVL? So KVL na to is the sum of all voltages in a loop. So sila yung tawag sa loop kani, that is mesh. No? So mesh, tapos atong i-add tanan sources, no? The tanan sources minus tanan voltage drops. So voltage drops is muna ang voltage nga quote unquote ginakaon sa imuhang mga load, mga resistors nimo. No, that is equal to zero. So ato na i-implement. Di man pwede nga kana lang akong ihatag. Mo kasabot sa na siya paggamit. Okay, so let's answer some examples, no? So example number one, a circuit consists of two loops. So two loops is kumbaga ingani ang porma. Ano no, ingani ang porma ba? So this is isa ka loop na siya, gani kay isa ka loop po na siya. Okay, balik ta. So the left loop, so natay left contains a 10 volt source, positive terminal up. So natay 10 volt source sa positive terminal ang sa ibabaw, no? Actually kani is naka word problem nga circuit, but usually ang mga circuits is naka diagram pagkahatag, no? So if ever makasugat mo na pohon, rare ra pod mo makakita ning wala ka word problem. But mas maayo if na expose mo ani kay para kabalo mo mag-visualize, no? Training po ni siya sa inyong reading comprehension. So, the left loop contains a 10 volt source, positive terminal up, in series with a 2 ohm resistor, 2 ohm resistor, and a 4 ohm resistor. Ana, sir, what i-drawing na lang nimo siya pag-ana, sir? Ana na lang pagka-drawing, ana. So, kita na rin yung later, no? Anong ginganan ako pag-drawing? Na isa na siya ka-loop. The right loop contains a 5 volt source with positive terminal up. So, kung ni siya, 10 volts. Kani kay 2 ohm resistor. Kani kay 4 ohms. Tapos kani sa right loop contains a 5 volt source, positive terminal up, 5 volts, in series with a 6 ohm resistor. Ana, 6 ohm resistor and the same 4 ohm resistor from the first loop. So, ang loop na to diri is ano itong loop? Gikan diri, padulong dira, pabalik dayon diri. That is our right loop. No, kana the 4 ohm resistor is the common branch between the two loops. Sana. Considered sila duha ka loop nga naay shared nga branch. Okay? Find the current through the 4 ohm resistor. So, we can solve this, no? You can use either kani sa KCL or kani sa KVL. But let's try nga gamitan sa nato ng sa ato ang KVL, no? That is the mga loops, no? We analyze in terms of loops. So, asa to mga loop dira, natay loop nga kana, naputay loop nga kana. Sir, kana imong gidrawing nga lingin sir, naalagi na siya kuan. Naalagi na siya kumbaga nay basta kana, nay arrow, no? So, ang arrow na to is wait lang ha. Wala din ako na wala nakita sa video, no? Ang katong pag-drawing na ako sa circuit. So, usabon ako pag-drawing, no? Wala din nakita sa video di ay. Mhm. Okay. No? Usabon ako otro. Ani. So, consists of two loops. The left loop contains a 10 volt source, positive terminal up.
So moto ko kati hala kanumdum ko ba di man day makita di ay. Positive terminal up na 10 volts. Tapos mas may hulaton na sa 'tong basa no. So tapos in series with a 2 ohm resistor and a 4 ohm resistor. The right loop, so naputay loop sa right no, contains a 5 volt source, positive terminal up, in series with a 6 ohm resistor and the same 4 ohm resistor from the first loop. The 4 ohm resistor is the common branch between the two loops. So, na sila common branch. Find the current through the 4 ohm resistor. So, nasa na to ng left loop. 10 volts. Naka-series sa 2 ohms. Tapos, common branch din na lang ako i-drawing kaya para mag-overlap dito sa Pikas branch. Pikas nga loop. Muna 2 ohm, muna 4 ohm. Then, diri sa right na to, we have a 5 volt nga positive terminal up in series with a 6 ohm resistor. Sir, diri nga ni may drawing sir or basta pwede ra po na nga diri i-drawing. Actually, pwede ra po na sa obos. Wala na siya kaso. But, dili na ako i-drawing. Okay? Most of the circuits na makita niyo siguro is dito ang orientation. No? Pabor sa taas. Kani, this is 6 ohms. Tapos, connect naka-series po sa 4 ohm. So, sa meaning na sir, ang atong right loop is gikan dira, padung dira, dira, tapos paana, pabalik. Ang kaso, kana lang si 4 ohm resistor is shared, no? Sa ato ang right loop, left loop o sa right loop. Sir, nga no pag-drawing nimo sir kay drawing nimo anang lingin-lingin kay namay ka ng araw nga nakabutang. So that is a clockwise nga arrow. Kita naman yun sa direction. Mag-matter na siya. Okay, our solution will depend on our assumption, no? Sir, what if i-assume na to, sir, nga clockwise aning isa, sir? Clockwise. Counterclockwise rather. So, same ra ba kung makuha gyapon, sir? So, kung consistent lang imong solusyon, same ra gyapon ka makuha nga answer. Parehara na to sa summation of forces, no? Kato sa tuang kwan ba? Sa statics na to. So, kung right positive ka, or kung mag left positive ka, basta consistent na gyud imong solusyon, wag di gyud ka problema sa answer. So ayo lang mo kabalaka ni atong kuan. Okay. So for now ganahan ko og kanang uniform na uniform sila tanan nga kuan. So naanay reason ana. Mas mapadali inyong kinabuhi kung ang inyong i-assume nga direction sa loop is uniform. Okay, we are assuming direction sa loop ha. So na we have duha ka loop. Sir, duha lang ba ka loop sir? Tulo man siguro naka loop sir. Okay, kuan man. We can consider kani as a whole as a third loop. So again, ingon ko sa inyo ha, ang usually yung ginagamit sa Kirchhoff's laws nga loop is kadto lang yung kuan, obvious, no? Which is kanang duha. Magamit ng katong sa outside nga loop but you don't need to do that, no? Okay. Dapat mong good pod is maligsan nimo tanan components as much as possible, no? Sige ani, balik ta. So ang another tawag po diani no using KVL is mo ning gitawag nga mesh analysis. So kani akong method sa pag-solve ani is mesh analysis or loop analysis. Again, another name sa loop is mesh. Mesh analysis niya kung gibuhat karon. After ani, let's try to solve the problem using KCL. No, napod siya another tawag niya later on. Ato na nagian. So, diri sa ta. So, as you can see, we have two loops. Okay? So, let's say we have loop current I1 and loop current I2. So, loop current I1 is different from the branch current. Ani ha? Ang loop current is imaginary lang ng loop current. Ang loop current is for solving only. So asa man gyud ang current nga tinuod sir? So ang current nga tinuod is katug yung niagi diri sa wire kana kana kato na yung pabalik ana. Muna sila ang tawag ano nila is the branch currents. Nidagan sa branch. Okay? So in terms of speaking of branch, so we have three branches no sa tuang kuan sa tuang circuit.
Ang branch 1 is kani, kana, this is our branch 1. Branch 2 na to, let's say kani. Tapos ikatulo nga branch na to, kani. So branch is, sa ba ng branch, no? So branch is connection from node to node. So nagistorya naman po ko kinsa sa node, no? Node is the intersection of three or more branches. So kana considered na nga branch. Sir, kani sir, consider ba na siya nga node? Dili. Three or more kung ingon. So two lang na siya. Actually, mura ra po na siya isa ka wire lang, no? That is not an intersection. Sige, balik ta. So, magkwanta. Let's use ana, KVL at loop 1. So, KVL at loop 1. So, sama na to na siya. Kabantay mo sa tong gisulat dira, no? I-plus na to tanan sources, i-minus na to tanan voltage drops. Then that is equal to 0. Sige, saan to na pag-implement? So, ano itong tuyok? Subayo na to ng loop, ha? Ang loop is kanyo, subayo na to na. Kana, subayo na to. Okay? Sige. Nauna-unaan ninyo, dili sa itong KVL, ang bida diri is si current nga I1. So, ana, kung nag-analyze ta at loop 1, ang bida na to si I1. Manumduman ninyo. Nganong i-differentiate mo to sir, kinsay bida, kinsay dili. Kaya nga naman, naay part sa tong loop nga makisugat siya another loop current. Okay? Sige, sugod ta. So, diri taon na. Let's say diri ta. Subayo na to ang journey ni I1. Although ang drawing nako kang I1 is ingana, but ato pagsubay ana is ingani oh. Bing diri tapos diri. Ana. Mo gyud atong dagan sa tong pagsubay sa loop. Ingana na ako pag drawing, no? Kalingin lang siya but subayon niya ng square. Sige. So, sugod ta diri, ana, dagan ta diri. Now, unsa may sign sa atong 10 volts, di ba? Niagi man siya source. But magmatter ang polarity sa atong source, no? What if mabali din na siya? Ang negative din na si babaw. Ano itong guideline, ana? Di ba nag-assume man ta og counterclock, no? Nag-assume ta clockwise, di ba? So kung subayon na tong dagan sa clockwise, ani man ang dagan sa clockwise? Diri man na padulong. Na ani, sur nitagos siya sa imuhang source. Asa man siya nigawas, no? So di ba ni sulod siya sa negative nga side pero nigawas siya sa positive nga side. Ang sign nga imong gamiton ana, no? Is katong asa ka nigawas. At is katong positive. Dito ka nigawas. So that is positive 10. Tanak diri positive 10. Now, agi rin ta diri. So atong agian diri is dili na siya source. That is a load, no? Na ani. Basta load gani na siya, automatic ibutang ni mo na minus na nata minus. Because that is a voltage drop. I-consume siya energy. Nikaon siya voltage. So, nasa voltage drop pag moagi sa resistor. So, munang gi-minus na daan automatic, no? Kumaw negative ng voltage drop atong standard ana. So, negative. So, negative tapos ani di ba na ang kaning KVL ang atong equation is in terms of voltage, okay? So, karon mo sa tong formula, V equals IR. So, ang kanang 10 is naka-voltage na siya. Now, ang kani, resistor mo na siya, ato pang tanaw niyang niagi nga current, at is our voltage drop nga IR. So, ani, kinsa man ang current nga niagi kang 2 ohms. So, that is I1. This I1, sorry, na, na 2. Tapos, kinsang current nga niagi sa iya ha? I1. Ana, sunod, humanatag agi kang kwan. So this is source, no? Gawas man sa positive ato ang i-assume nga dagan, so positive ang sign. Sir, what if bali ang pagka-drawing sa kwan, sir? What if bali ang ang polarity sa atong source? May tabo ana karon, so dirita mo subay, tapos mo gawas ta sa negative, basta ingana gani, no? Sa negative ta ni gawas. So atong gamiton ra sa equation, di na positive 10. Negative 10 na siya. Sana lang na, no? Okay.
So, sunod agi na pud ta kang 4 ohms. Sige, agi ta kang 4 ohms. So, voltage drop man siya automatic negative. Tapos, that is 4 ohms, putan ako 4. Tapos, putan ako diri ay 1. Now, sir, nabutan ka parenthesis, sir. Murag na kay gipangandaman, sir ba? Naagyod. Kaya nga naman, ang moagi kang 4 ohms, dili lang si I1. Moagi pud si I2, no? So, as you can see, subayo na to si I1. I1 is moving downwards, no? Moving downwards. While si I2, kung subayo na to si I2 is na moving upward. Kung diri ka magtan-aw kang 4 ohm. So, unsay nabantayan nimo kang I1 ug kay I2? Nagsugat si I1 ug si I2. Nagsugat sila, they have opposite effects. So, ato na lang i-minus I2. So, si I1 man atong bida, no? Si I2 ang mag-adjust na. Si I2 atong minus. Kay kontra man sila. Sir, what if ang gi-assume nato nga direction kang I2 sir is kanang counterclockwise. So, ang ilang direction sir, magsugat na sila sir. So, pag ingana, ma-plus I2 na siya. Sir, yung kaya maparihara po ang answer ana sir sa final answer. Nahimo naman ang plus, ganina kay negative man to. Kung mag-adjust man gud ta diri, mag-adjust po tag appeal dito sa loop number 2, mabawi ra ang iyahang kuan effect no. So same ra gyapon ta makuha ang answer. You can try it on your own no. Pero personally, ganahan ko nga uniform. Kung nag-assume ka clockwise sa I1, dapat clockwise po ang imong I2. Ibalik ta. So I1 minus I2. Okay. Then, padayon na ito sa tong loop. Nibalik na ta sa starting point. So, the loop is finished. Human na, sa may sunod, pag nahuman na ang imong equation sa loop, rin po ka. Equals 0. Na, equals 0. So, before na to nagamiton, mas may ato nang i-rearrange, no? Okay, para, kuan ba? Dali na lang pag-input sa calcio. Okay? Anak mo niya akong paborito. No? Akong ganahan. Naka-partition na si I1 o si I2. Nga naman na sir, again, para dali ra pag-input sa calculator. Ano man na? So, kani si negative 2I1, balhin ako na diri sa right side. So, that will become positive 2. So, kani po si negative 4, di ba? I-distribute mo na diri, tama? Distribute mo na siya dira. Na pag-distribute na niya, that will become negative 4I1. Pagbalhin na sa pikas, mahimo na ng positive 4I1. So, positive 4I1. Na si I2, that is negative 4 times negative I2. That is positive 4I2. Pero pagbalik na sa pikas, mahimo na ng negative 4I2. Now, kisa man lang nabilin dira sa left side. So, si 10 na lang nabilin. So, si 10 na lang ni diri. Na, ato na siyang simplify. So, 2 plus 4 is 6. So, we have 6I1 minus 4I2 equals 10. That is our equation number 1. Ani man na? Natay duha ka loop, no? Duha ka loop current, I1 and I2. Two unknowns. So we need two equations to find those values. Okay. So next is KVL at loop number 2 na punta. So KVL at loop 2. So let's say dirita maguna. Dirita nga corner mo una tapos pasakat ta. Okay, niagi ta kang 5 volts. Okay? Niagi ta kang 5 volts nya sa positive siya ni tagos ni gawas. So natay 5. Then agi dayon ta kang 6 ohm resistor, agi ta kang 6 ohm. Uy, niagi man ta sa load that is minus 6 no voltage drop man. Nakisamay ni agi nga current kang I6. Si I2 lang no. So si I2 raman isang moagi dra. So I2 negative 6 I2. Then agi ta kang 4 ohms. Agi ta kang 4 ohms. So minus 4. Na ano yung pangutana karon? So reason sa nako na itong drawing diri sa kana first loop na to. Kana. Okay. Iris kantanan. Okay, balik ka na kana ana.
I1. Now, ay bali di akong pag-assume day. Dili data clockwise day. Dili data counterclockwise. Clockwise day itong gikuan. So, natay mistake na buhat tari. Sa ning kuanon ha. Sorry. Sorry. Okay. Di ka na to ni. Consistent. Okay, so clockwise man itong gi-assume. So, dirita mo subay. So, let's say dirita mo subay kani diri. Ana, kay ano itong dagan, komunita, clockwise man itong tuyok. So, ani atong dagan dapat. Okay, balik ta sugod. Sugod ta sa loop, let's say diri nga corner. Sir, asa may magsugod sa loop dapat, sir? Actually, ikaw bahala, no? Ako alang, ganahan lang ko magsugod sa loop dito sa source. Gusto lang na ko mauna ang source. Manang dira ko nung diri ko na corner nagsugod. But naring na sa inyo. Basta lang mahuman lang nimo ang loop, no? So let's say gikan diri. Agi siya dira, uy nitagos siya sa negative. So atong ibutang diri is minus 5. Isunod. Agi din ta diri. Kana, uy, magi siya kang 4. We have a voltage drop. So that is negative 4. So minus 4. Then, magi si I2. But remember, dili lang si I2 ang muagi diri kang 4 ohms. Muagi pod si I1. Nakabalo man ta, I1, kung imo na subayon dra, I1 is diri padulong, si I2 kay pataas. So nagsugat si I2 ug si I1. So kung kontra sila, minus. So kung pareha silang direksyon, kung uyon sila, so kung uyon, plus. Pero kani kay kontra man na sila, so minus. Ana. Okay, continue rin ta sa journey na to. So, agi na padulong ta kang 6 ohms nga voltage drop na pod kay load man siya. So minus 6. Ikisa ra may current mo agi kang 6 ohms. Si I2 lang. So, I2. Wala karon I2. Op, balik tayo dira sa tuang loop. So nahuman na ang loop. So dira ra tataman equals 0. Na ito buhaton na pod. So kung ganahan na is ipangbalhin kaning mga na pambalhin na sila tanan dira sa right side, no? Kay para maka-form na pug ingani I1. I-separate na to si I1. I-partition na to tapos si I2 pod. Mga coefficients ni I2. Tapos, ang kanang negative 5, dili lang ako natandugon. Dalaara na siya nga side. So, butanan ako dili negative 5. So, tanaw na to ng uban. So, we have negative 6 I2. Pagbalhin sa pikas, may muna na positive 6 I2. Then, kaning negative 4 na to, remember, i-distribute pa na dira sa sulod. Then, ibalhin na nato na sa right side. Sige, negative 4 times I2. Negative 4 I2. Pagbalhin sa pikas, may mo positive 4 I2. Kana negative 4 times negative I1, mahimong positive 4 I1. Pagbalhin sa pikas, mahimong negative 4 I1. So, simplify lang na ko ni ana. So, that is 10. Muna na tong equation number 2. So, nganong gingana ganitong porma? Kay para makagamit dayon taog mode 5.1. So, this is mode 5.1. Two equations, two unknowns, no? Sige. So, using mode 5.1, let's find the values of I1 and I2. Sige. 6, negative 4, 10. Negative 4, 10, negative 5. So, our x, no, our I1 is equal to 20 over 11 amperes. Our I2 is equal to 5 over 22 amperes. Now, mo na ba na itong i-box? Actually, dili pa. Kaya nga naman. Ang ipangutana is find the current through the 4 ohm resistor.
Okay, find the current through the 4 ohm resistor. So, kinsa man ang current nga molabay kang 4 ohm resistor. So, kung ako na siyang igawas, no, ako na siyang i-zoom, kumbaga i-zoom na ko, no, para makita na to. So, si mo ni ang 4 ohm resistor. Si I1, ano yung dagan ni I1? Padulong dito. So, this is our I1. Kung subayin pa na to si I2, ang dagan ni I2 kay padulong dito. So, di ba, kontra man si I1 ug si I2. So, ang total effect ana, no? Katong current nga moagi kang I4 is ang difference pud nila duha. Now, let's say ang atong example is kuan. Ang example na to kay pababa, no? Let's say i-assume na to nga ang tinuod nga direksyon ni kuan ay ni kani nga current is pababa. This is I 4 ohms. So tanawa. So I 4 ohms, no? I-assume na to nga pababa si 4 ohms. Sir, what if kwan sir, i-assume na mo nga pataas, okay ra na. Ang magnitude pareha ra gyapon, no? Kay usually magyud ang magnitude magyud ang kailangan kay pag solve sa power, no? Wala man nagmatter kung positive or negative ang current, ang magnitude lang kailangan. Kay di ba sa formula na to natay P is equal to I squared R. So kung ma-negative o ma-positive imong I, sa ngalan niya ma-square siya, madulong ra na siya positive, no? Kaya ang power man gyud atong kuana na, no? We are concerned with power consumption ana. So ang I na to, we only want the magnitude. But nara sa imo kung mag-assume kag downward or upward. So let's say assume na to nga downward si 4 ohms. Current si 4 ohms. So downward is I1. O yun man siya sa downward, no? Tapos kontra lang yun si I2. So I1 na to nga nakuha ganina is 20 over 11 minus atong I2 nga 5 over 20. Oh. So atong i-solve 20 over 11 minus 5 over 22. So we have 1.591. Ito na lang siyang, ito na lang ikuan, fraction na lang. So it is 35 over 22 amperes or, ito na ibisimal lagi, 1.591 amperes. So muna itong kuan. That is the current flowing through the 4 ohm resistor. No? So, kuan, check na to yung notes. So 1 point, nanay tayo po ana, 1.54 nakabutang but ang tamang answer is 1.591 actually. Now, we solved it using the mesh analysis. Let's try to solve it, no? Kaya mesh analysis, ang bida niya is si KVL. Now, what about KCL? Sige, gamitan na itong KCL. Okay. So, drawing on ako balik ang circuit. So, natay kondre. We will use nodal analysis. So, mo po ng term na to dra. So, nodal analysis. Kaya kato ganina, nag-solve ta using loops or mesh. Karon, we solve using nodes, no? So, drawing on ako, draw ang atuang circuit. This is 10 volts. Kanikay, 2 ohms. Kanikay, 4 ohms. Kanikay, 6. Supply na rin nga, 5 volts. Tapos, nga itong forma. Okay. Now, una, identify na to kinsa ang mga nodes na to. No? So, natay duha ka node. Natay node number 1, natay node number 2. Pero, actually, isa ra imong gamiton nga node ana. Okay? Sa nodal analysis, naagid kay isa ka node nga iset nimo as reference. No? Now, usually ana, sir, what do you mean by reference? So, kung kag reference, namo ko tay ginatawag nga nodal voltage, no? So, diri natay nodal voltage, diri na po tay nodal voltage. But mag-set you kag reference. What do you mean by reference? That is where your nodal voltage is 0. Siya ang mo ang natay lain term na, that is what we call the ground, no?
So usually ana diri na sa ubos na. But during analysis naara gyud sa imuha kung gusto ka nga diri nimo ibutang imong reference. Wala nay kaso. Pareha ra gyapon kag answer nga makuha ana. Pero namatay duha ka node, isa lang, no? Sir, what if tulo ka node, sir? So mag-set aside gyapon kag isa para himong reference. Sir, what if upat ka node, isa lang gyapon ka node? Kumbaga, if you have n number of nodes, so ang imong ra gyud magamit is n minus 1. Nganong n minus 1 man? Kaya ang 1 giset nimo as reference. Okay? So if you have duha ka node, let's say node 1, node number 2, so ang imo ra gyud magamit sa calculation is isa lang gyud ka node. Kay nga naman ang isa gihimo na nimong reference. So let's say nasa ubos ang reference kana. Munay common pod. Tapos kani nga node atong i-analyze, no. Let's say this is node A. Nasa'y nodal voltage. Ganina natay loop current, karon na pud tay nodal voltage. Let's say this is VA. Okay. Now, namatay tulo ka branch. Okay? Natay isa ka branch diri, kani isa ka branch, kani isa ka branch, then kani pod isa ka branch. So tulo ka branch tanan. So mag-assume ta og mga branch currents. So pag nag-ingon og assume, nara sa inyo ha kung i-assume ninyo is diri padulong or diri padulong inyong branch current. Again, basta consistent lang gyud mo sa inyong solving, pareha ra gyud mo makuha nga answer. Sige, let's proceed. Now, let's say i-assume na ko nga branch current diri is padung dito. Diri kang 4 ohm nga branch, di ba ang gipangita mo gyud nato nga current is ang current nga magi kang 4 ohms. So, para muuyon ta dito sa atong gi-assume nato previously, di ba gi-assume nato nga downwards ang current. So, diri pod mo na lang pod atong buhaton. Kaya ato mai-compare gyapon para uyon ba. So, assume ta og downward nga current dira. Tapos diri kay kana, no. Let's say panganlan nato ni karon og let's say this is I1, I2 og I3. So mga branch currents na nimo ha. Okay, so unsa may meaning atong formula nato sa atuang KCL? Pwede ra nimo makuan. Pwede nimo na ma-summarize into currents in minus currents out. Okay. So tanawon nato kung atong buhaton na karon mingon ta nga ma-perform ta KCL at node A. KCL at node A or node VA na sa inyo ha. A man yang kuan label subscript. So unsa may mga pasulod nga current? So makita ninyo pasulod. Kabalo man sa pasulod. Nandito padulong ang arrow. So pasulod kang node A si I1. Pasulod pod si I3. So ang I2 as you can see pagawas na siya kang node VA. Dili ta magtanaw kana kung gilinginan. Then si I2 is moving away from the node. Muna kung gimin sa pagawas. So minus I2. That is, then humanada yun, no? Mura man to sila ang component, mura man to sila ang mga currents equals 0. So, sir, sa tulo man naka-anon, sir, sa pag-analyze. So, diri na to gamiton ato ang kuano, tong Ohm's law. So, I is equal to V over R. Now, actually, kanang V ni mo, dili lang na siya isa ka value. Actually, that is potential difference na siya. So, that is delta V, yun dapat na siya, no? Now, saan na to napagkuhan? Saan to napagamit ng V as potential difference? So, ang voltage sa node, bali, atong gamiton nga voltage siya na from node to node, no? Kumbaga, ani, voltage, yung asa ka gikan, minus asa ka padulong. Voltage sa node nga padulungan nimo. Ikan tapos voltage asa ka padulong. So, unsa may akong kuan na? For example, let's look at I2. I2. So si I2, si I2 asa man gikan, di ba? I2 is diri siya nga branch niya gi. Kani nga branch, the middle branch. So from node to node ha. So ang atong voltage asa man siya gikan? Dito siya gikan kang VA.
then minus, asa siya padulong? Padulong siya sa ground, no? This is the ground or the reference. So, ingon matag, ingon na ginako ang ground is 0 volts na siya, 0. So, 0. Yung kisa man ang R, kisa tong iyahang malabyan nga resistance. So, nalabyan niya sa 4 ohms. So, that is, I2 is equal to VA over 4. Which is, ani ha, atong gipangayo sa problem is kinsa ang moagi kang 4 ohm resistor. Sa atong diagram, ang niagi kay si I2. So, si I2 atong isolve. So, pag, si ba si I2 atong gusto gipangita, si I2. So, nakuha na nato si VA, makuha na po nato si I2. Okay? So, muna to ha, karon. So, this ang current niya magi sa 4 ohms, I 4 ohms is equal to VA over 4. So, kita to si VA. Muna itong sulbon. Okay. Ato ning sulbon ning KCL na itong equation. So, si I1, atong kuanon, sa tawag na, subayo na to. Now, although ang drawing nako kay I1 kay dira ara sa taman, kang kanang I1 that is a branch current. So kumain kang branch from node to node. So ang dagan ni I1 dili sa dili nagsugod. Diri ang dagan ni I1. Gikan ani nga node sa ground padulong ana muna ang kumpleto nga dagan ni I1. Kanso ang pagdrawing nako dito ra taman kay tabul-tabul na dapat na siya. Nga branch current na siya. Sige. So bayo na to ang dagan ni I1. I1 gikan kang ground. So 0. So 0. Tapos padulong siya kang VA. So 0 minus VA. Then na siya nagian nga resistance that is 2 ohms. But sir, asa may tabuan ng 10 volts na to nga source. So nato ni siya exception kanitong I. I-plus po nimo ang mga source nimo, sources along the way. Ana, ipang-add nimo na sila, no? Kana, ipang-add nimo diha. So sa may source nga naa niya si 10 volts. Now, sir, unsa may sign ni 10 volts, positive o negative? So same ra gyapon na nga rule dito sa atong KVL. Kung asa ni tagos, asa siya ni gawas. So kung subayo na to, ni gawas siya sa positive. So therefore, atong sign dira is positive 10. Na. Sunod, I3. So plus si I3, subayon po na to. Gikan na siya, node to node na siya. Ana, atong subayon, extend na to. So gikan siya kang ground, 0. Minus, asa siya kadulong kang VA. Usa yang nagian nga source si 5 volts. Asa man siya nigawas sa 5 volts sa positive. So that is plus 5. Kisa yang resistor nga nagian si 6. Next, si I2. So minus I2 na punta. Si I2 gikan kang VA minus padulong kay ground. Yan nagian si 4 ohms. Then equals 0. So sa nabantayan ninyo, we have one equation, one unknown. So masolve na rin nato si VA. So our VA is equal to, pwede na siya ma-shift solve, no? Pwede na po di na mo mag-algebra. Okay. Algebra naman ang gid ko lang ana. Pero moalaw ra gyapon ko og shift solve, no? 5 over 6 minus VA over 4 equals 0. So we have a 70, sama to, 70 over 11 VA. Then, si ang current ba niya maagi kang 4 ohms sa itong kwaon. So, that is 70 over 11 over 4. So, divide na to nag 4 sa divided by 4. So, we have sa 70 11. So, you have 35 over 22, or that is 1.591 amperes. So, remember sa first na itong nakuha, they are the same. So, we use two different methods, but we arrive at the same answer.
Sana ha, wala nag-matter ang method nimo basta consistent lang yun ka. At nag-matter which method rather. No, kani man sila duha ang gamiton ani. Basta consistent lang yun ka. Now, namin nabantayan sa mesh analysis, duha ka equation na itong gigamit. Pero sa nodal analysis, isa lang ka equation, one equation, one unknown ra. So meaning ba na sir, mas kuan ba? Mas nindot ba, mas practical ba si mesh analysis, nodal analysis? Di po kakaingon kay napoy uban situation nga mas dali si nodal, napoy uban situation mas dali si mesh. But para ani nga example, dili ra pud nga example, mas dali si kuan, si nodal. Okay, one equation, one unknown raman. But depende na sa problem. No, na-timingan lang yun ani nga problem. Nga ang KBL, ang mesh analysis, duha ka equation, ang nodal isa lang. But sa other problems, di ta kaingon. Naranan sa mo nga asa kadalian, asa ka masiyang. No. Okay, so this ko no. So examples you can try to solve it on your own no. Na may answer sa notes nakabutang. Paki-check na lang ninyo. So next topic is Thevenin's theorem. So Thevenin is dili na to agyan ng Thevenin's theorem no. Kay kuan. This is kumbaga medyo advanced na para sa tuang coverage no. Mga basics naman ang itudlo dapat. So Thevenin ug Norton ang tumong ra gid ani niya no just to provide a kuan na lang a summary. Thevenin's theorem is you simplify a complicated circuit into, let's say nakay circuit nga gani. So nakay circuit nga source, tapos resistor, 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 resistor na so complicated siya, di ba? Yung resistor o kana. Nakay nga na nga kuan. Now, what if gusto nato nga kuan? Uh, nanang sa ako i-reason nga part na isa naman siya. Di na siya mabulag. Nasabon akong drawing. Okay. Na tapos na let's say open na dra na tapos let's say kuha na siya dra kanang saksakanan ba no. Tapos pwede na to siya taodan og let's say kani atong itaod or gusto na kani let's say 100 ohms. Let's say kani kay 200 ohms tapos tapos ta ikatulo let's say 300 ohms no. So let's say itaplak na ko si 100 ohms dira. So gusto na ko kuhaon ang current nga moagi kang 100 ohms. So as you can see pila ka loop ang naata. No, kung itaod na ko si 100 ohms dira. Taod na ko si 100 ohms. Gusto na ko kuhaon ng current. So pag solve na to ana, we can use either mesh or nodal, no? So amo na. Kung mag-nodal ta, we have pila ka nodes. 1, 2, 3, 4, 5. So 5 ka nodes, but 4 minus 1 na siya kay nga naman ang isa ka node nimo is your reference. Sunod. So natay kuan. Pwede po ta mo gamit og mesh. Mesh na to naputay upat ka buok, no? Tay isa, duha, tulo, upat. Okay. So upat no? Upat ka mesh, upat ka node. So kung mabantayan ninyo, that is a complicated no nga problem. So na-solve na kibali nimo na si 100 ohms. Now what if gusto na po ka mag-change og load? No. Kay pwede man nimo siya saksakan og lain. What if saksak na po nimo si 200 ohms? 200 ohms na pud kadra. So ang current malahi na pud ang current. So meaning mag-solve na pud ka otro. So kung mag-solve ka otro,
hago na kay na no, daghan kay kag sulbon. So mo na ang purpose aning Thevenin or kaning Norton kuan naman ni sila, mura man ni sila kambal no. Ang purpose ana nila is instead of magpuli-puli ka nya mag-solve na pud kag otro, ang kaning circuit nimo, you can simplify that complicated circuit into a simpler one. Bali ang kana mahimo na siyang isa ka voltage source, isa ka equivalent resistance. So this is our muna yung ginatawag nga Thevenin equivalent, no? Kumbaga gi-summarize nimo ang circuit into a Thevenin equivalent and a voltage, Thevenin voltage and a Thevenin resistance. This is our Thevenin equivalent circuit. Okay, ana. Tapos diri din mo isaksak imong pwede mo isaksak si 100 ohms, si 200 or si 300. Di ba? Kay kung diri ay isaksak na to si 100, wala na. Dali na lang kayo. Magkuha sa current. Ohms law na lang na sa diretso. Dili na ka mag-mesh og nodal nga 4 equations for unknowns. No, hago kayo na siya. So, muna purpose, this is Thevenin, tapos asa man na si Norton. So, si Norton equivalent circuit is summarize lang gyapon nimo circuit, but instead of voltage source, nato ginatawag nga current source. No? This is our Norton current. Tapos napud tay nakaparallel nga Norton resistance. Tapos diri dayon ang imong terminal. Terminal is asa ka mosaksak, no? So this is our Thevenin, no? Thevenin equivalent. So dili na nako ni siya ikuan, no? Thevenin equivalent. Pagkuha man ani is using kuan, no? Katong KCL o KBL ra gyapon. But dili na nako siya i-discuss kay taas-taas na po ni siya nga topic, no? Wala siyang gi-introduce sa inyo. Alright. So let's move on. This Thevenin and Norton. Napod tay maximum power transfer. So skip na nato na maximum power transfer. Kani sa electromagnetism, actually dito ra gyud dapat no, sa DC. So enough na to sila. So next na to nga topic is kani. Dito dapit sa may thermodynamics and heat transfer. So again, basic lang gyud gyapon ni siya, no? Like basic lang gyud kayo. Okay, so kato lang tong kuano, mo lang to dito lang tataman sa katong DC. Ang latest topic is katong KCL and KVL. So if ever na may problem magawa sa exam, I'm sure it's about KCL and KVL lang siya nga solving. Of course, dili mawala tong formula sa power o katong Ohm's law, katong series o parallel. Murag kuan gito sila basics, no. So ani. So unsa yung batayan nyo sa DC? Itong mga itong variable ng importante, the voltage, current, resistance, power. Tapos series connection o parallel connection. Tapos kanila yung KCL o KVL. Kani sa Thevenin ug Norton, enough na din nga kabalo mo nga mura na sila og summarization sa circuit. Ana. Sige, so move on ta diri sa basic term mo lang gyapon ni siya, no. Okay, una ta sa zeroth law of thermodynamics. Okay. So if two systems kaning zeroth law of thermodynamics kuan lang ni siya kanang murag tawag siya zero kay mura ra siya kanang kumbaga baseline, no, basis sa kuan tanan ana. So if two systems are each in thermal equilibrium with a third separate system, then they are in thermal equilibrium with each other. So let's say we have kuan isa ka area nga na temperature A tapos isa ka area nga na temperature B. Separate sila, no? Now, if let's say natay kumbaga measuring device, tapos measuring device na to kay nag-equal og temperature TC. Ana. So, pag equal si TA ug si TC, no? Ibalhin ako si TC sa pikas, equal po na sila ni TB given that wait lang.
it came out no wrong. Wrong sa nato. So kuan na siya. Comparison if si TA equal kang TC tapos nag-measure ko TC. Tapos na-measure ni TC nga equal sila ni TA. Tapos gibalhin ako si TC, i-measure na ako si TB, equal daw si TC ug si TB. So unsa may atong makutlo ana? So therefore TA and TB must be equal. Kay pareho man sila duha equal kang TC. Okay? Ana lang. So kuha na siya. Relevant for measurement, basis sa measurement of temperature. Sige. Okay, dito sa first law of thermodynamics. So, kuha na rin yung first law of thermodynamics, muna siya conservation of energy, no? Kumbaga, energy in equals energy out. So, unsa man ay kuha na. Let's say kuan, we have a system, no? We have a system. Tapos, applyan na to siya og kuan. Ah, kumbaga applyan to siya heat, no? Like heat. So, kanang heat, murag general term na siya sa kanang kumbaga energy, no? Nga atong ihatag sa system. So, apply na to siya energy, Q. Na system nimo na siya internal energy, no? Tapos, na internal energy, ano naman na, apply ta og Q. Tapos, ang ato ang system, mag-apply siya og work. Okay? Na W. So, ang kuha na karon ang ato ang internal energy, no? So, that is delta U. Na So, na change in internal energy. Bali, dili man na ingon nga energy in equals energy out. Okay? Ang system nimo maapektuhan man pod. Now, what if walay kanang change in internal energy. So, atong formula na delta U equals Q minus W man no. So, pag ingana, zero ni siya tapos Q minus W. So, Q is equal to W. Kung ingana gani meaning walay losses no, walay kuan ba, kumbaga 100% efficient. Your input Q ug imong output W is equal, which means tanan heat nga gi-apply nimo nahimong work, kuyaw na kay na siya 100 nga tanan input nahimong output, which is unrealistic. Kay nganuman nami gyud tay nga tawag nga mga losses no, heat pa lang daan no. So di yun na siya mawala. Naapoy change in the internal energy of the system. So, kuha na siya, energy in, energy out, narantay, kuhan, modification gamay. So, dumduman ninyo. Now, next, energy cannot be created or destroyed. So, again, conservation of energy. So, ang second law of thermodynamics is, uh, heat, gusto ka na, every process tends to move towards a state of greater disorder. So meaning ana, if na kay system let's say nga atoms nga nagpuyo, let's say gipabugnaw nimo atoms na napuyo sila. Naani man na, if you place it in an daan ra na nimo sila, so nagyo na sila tendency nga maglatagaw ana. So pag once nga maglatagaw na sila, so kung pasagdaan lang nimo sila, di na sila mobalik silang original position, no? So, san example, naga-increase ang disorder sa system if wala kay buhaton no sa iyaha. Sir, what if na kay buhaton sa ma-reverse man nimong entropy? So siguro draa nga system ma-reverse nimo pero mabawi man guna sa other nga aspect no. So dili yun nimo siya mabalik from the way it is. Nya kay naaman po'y kumbaga kapalit no. Sige. Entropy. So kuha na ni sila. Sa hunon
Yeah, third law of thermodynamics. So the entropy of a perfect crystal at absolute zero is exactly equal to zero. So ato ang entropy mag-zero lang at the absolute zero. So katong absolute zero nga 0 Kelvin or negative 273.15 degrees Celsius. So anong zero entropy man na sir? Kay kung ma-reach na to na nga theoretical temperature, wala pa gyud naka-reach an ano, naga-approach lang but never ma-reach. Kay pag ma-reach gani na nga temperature, ang tanan no matter no katong mga atom nga nagalatagaw, muhunong to sila, mo stop. Now pag wala nag-stop na tanan mga motion, meaning wala na disorder. Nag-stop naman. Wala na may latagaw nga mahitabo, no. But again, dili yun na siya kuano ma-reach. Ma-approach lang but wala pa na-reach, no, for now. Sige. Tapos, no, that can approach but never reach. Can be approached but never reached. Okay, so dita muni ang actually gina-solve, no. It's kaning calorimetry. Naani man na, energy is conserved. So panalitan kung you have two objects, isa ka init, yung isa ka bugnaw. So kapag object, isa ka init, isa ka bugnaw. So naay mahitabuan na kay ang katong init mabad-ag ka init, mabugnaw. Nya asa man to padulong nga ka init? Dito to siya padulong sa katong bugnaw. Muinit pud to siya. May example ana, let's say na kay kuan, kutsara nga init, no? Si kutsara nga init. So yun sa pagpainit, o takabalo, lighter ba ka o unsa ba gi gikuraw nimo siya sa kuan init nga butang. Now, kuan na hot na siya, hot nga spoon, hot spoon. Tapos let's say na kay kuan, baso nga naay sulod tubig. Kuan ni siya cool water, cool water. So pag ituslo na ko ng spoon sa cool water, no? Ituslo na ko ang spoon, ana. So unsa may mahitabo sa spoon? So of course ang spoon mo gamay ang temperature. But ang kapalit ana, ang water nimo moinit. Ana ha? The heat lost is equal to heat gained. So naay sila'y kung ano, makuan sila, mag-cancel. Sige, so wala itong ginagamit ang equation na sa itong formula gamiton ana. So natay duha ka klase nga heat, no? Natay kaning sensible heat, tapos natay kaning latent heat. But dire siya tauna sa sensible heat. So sensible heat is the energy transferred as heat. Na, the energy transfer that causes a change in temperature without changing its phase. So, aware naman siguro mo sa inyong siguro mga lower grade nga science classes natay solid, liquid, gas nga phase. Naputoy plasma but di siya tamabot ana. Now, ang kumaguna, if you transition from solid to liquid or pwede liquid to solid, you have to expend energy, no? So kana siyang energy later on that is what we call the latent heat, no? Ang energy nga kuan gina-absorb or released by a substance during a phase change, no? Now, at constant temperature. So ani man na, let's say we have 'di ba ang boiling point sa water is 100 degrees Celsius. So let's say kung pa na siya, water pa na siya. So 'di ba ang liquid mahimo man ng gas, mahimong steam, no? So nanay conversion may tabo from water at 100 degrees Celsius ma-convert na into steam, no? From liquid to gas. But from water to steam at 100 degrees Celsius. Natay water nga 100 degrees Celsius, nabutay steam nga 100 degrees Celsius. Dili na sila automatic nga pag at 100 degrees Celsius magically ang water mahimo orang steam diretso. Dili na sa ingana. Dapat ay latent heat, no? Nga ato ang i-kuan, i-absorb para mahimo siyang steam, no? Tapos sa man na si kuan, si sensible heat mo ang latent heat ha kana. So phase change at constant temperature.
muna iyang epekto. Si sensible heat is, let's say natay kuan, natay water nga let's say lukewarm nga water. Lukewarm room temperature, let's say 20 degrees Celsius. Ana. Tapos imo siyang gipabukalan kadali sa electric kettle. So nahimo na siyang let's say 50 degrees Celsius timpla kag kape. So water nya 50 gamay ra siguro. So pabukalon jud nimo let's say 90 ana na lang. So pabukal nimo water gyapon siya. Okay? So walay phase change na hitabo ang water, water lang gyapon. Pero ang temperature niya from 20 to 90. So unsa man gi-add nimo dira? Ang gi-add nimo dira is sensible heat, no? So unsa man tong formula nga gamit dira? So formula sa sensible heat is atong kuan dira is Q equals mc delta T o mcat. M is the mass of the substance, C is the specific heat. So kanang specific heat, kada material na sila lahi-lahi nga value. Ang water, lahi, ang oil, lahi, ana, steam, lahi. So lahi-lahi nag-value ang C. So usually ana ginahatag naman na sa problem, no? If wala, nalang po mo i-memorize sunon nga kuan nga common nga mga values like sa water, no? Kaya mailhan na to na sa example unya. Now, delta T is the change in temperature, the T final minus T initial. Sige. Kani pong sa kuan, latent heat, sa formula ana. So, na formula po ana is Q equals ml. So, M is the mass. Na nag-load pa to ang formula. Na ang L ana is nanay duha ka klase nga L, no? Natay LF, latent heat of fusion. Kada mga given po na sila, depende po na sa material. Naputay, latent heat of vaporization. So, ang latent heat of fusion is from solid to liquid or liquid to solid. So, unsa man ni nga L atong na-address from water to steam. LF ba ni siya? Latent heat of fusion? Dili. So, atong gamiton diri nga L is LV, the latent heat of vaporization. That is the heat required to change a substance from a liquid to a gas. So water liquid to a steam nga gas, no, at the boiling point. So muna atong kuandra formula sa Q, the latent heat, no. Answer to example. Wait lang. Natay mga values sa specific heat, no. Kanang C na to, mga common values. Unit ana is naka joule per kilogram degree Celsius. Sa water, we have 4186, ice, steam, aluminum, copper. So usually ana pinaka-common is sa water, no? Water yun na kasagaran. Pag lahi na siya nga material, iyara po nang ibutang sa problem. Ginabutang ra po na siya. So ayan lang kayo mo kabalaka. Sige. So natay, yan sa tag sa ka-example. Say 250 block of aluminum. No, aluminum pothaw. At 95 degrees Celsius, so init no, init niya pothaw, is dropped into a 500 grams of water. Na siya sipon niya at 20 degrees Celsius. Find the final temperature. So, saan na to na siya pag-solve? Ani na siya. So, we have Q. Q lost is equal to Q gained. Diba? Ano naman itong formula? No? Actually, mas mayo ana no nga, kuha na lang siguro. Ito na lang i-plus ang mga Q. No? So, our Q, uh, the Q sa atong aluminum plus Q sa atong water, H2O, is equal to 0. So, meaning na sir, na ay kumbaga mag-reach, na sila ma-reach ng equilibrium, no? Bali, kuan. Kung unsa ang heat nga nawala kang aluminum, mo po lang heat nga mag-gain ni water. Manay tabo dira. Sige, atong bungkago na formula. Kanang Q sa aluminum, so sir, sana pagkabalo sir kung heat gain or heat lost.
So ayaw lang sana i-kuan, ayaw lang sana siya i-mind, no? So isulat lang sana formula nga kana ug kana tapos ang answer na among istorya sa imuha kung unsay final temperature gyud nimo. So ani. So ang heat sa aluminum, no? Nga kuan na exchange, the heat exchange, no? So this is the heat exchange by the two kuan. Now, ang heat exchange is mag-cancel na sila. Kuan man ana dapat kung pila ang gihatag ni kana mo po na makuha atong isa, no? Way nawala ba? So this is an ideal case. Sige, sugot ta. Aluminum. So Q is mc delta T. So that is mass aluminum, C sa aluminum, og change in temperature sa aluminum plus mass sa water, C sa water, tapos change in temperature sa water equals 0. So remember delta T is T final, T final minus T initial. So ang pinaka-safe ani nga pag-solve is nakaingani na nakaingani naka-plus. Okay. So atong i-apply ang mga value na to. So mass aluminum is 250 grams. Now tanawa ang C. So joules per kilogram degree Celsius. So dapat ang mass nimo naka kilograms pod kay para mag-cancel sila ng kilograms sa atong C. So 250 grams at is 0.25 kilograms. So ang C sa aluminum is 900 joules per kilogram degree Celsius. Tapos ang atuang change in temperature that is, so ano man na, find the final temperature. So ang final temperature wala pa ta kabalo, T final minus T initial na to, ang initial na to is 95. Ana. Then plus mass sa water which is 500 grams or 0.5 kilograms times kuan sa water specific heat 4186 tapos antay final temperature nga wa ta kabalo minus ato ang initial temperature nga 20 then equals 0. So we solve for A. Calculator na lang nato na siya. Okay. So calculator. So our answer is 27.28 degrees Celsius. So meaning ana, so say meaning ana, ani ang aluminum nimo nga 95 degrees Celsius gituslo nimo sa tubig. So kanang 95 degrees Celsius muhini mo kan siya ba mo bugnaw di siya mo mubaba yung temperature, no? Ang kapalit ana, ang water nimo ani ang 95 degrees Celsius nibaba siya to 27.28 degrees Celsius. Tapos imong water nga 20 degrees Celsius niinit to 27.28. Nahitabo mo gud ana nagtagbo ilang temperature, no? Mo nang meaning sa final temperature. Asa magtagbo ilang temperature? The equilibrium temperature. Kaya mo hitabo. Ang init gituslo nimo sa bugnaw. So ang init mubugnaw. But katong bugnaw nga gitusloan nimo, muinit to siya. Nga ba na exchange sa ilahang heat nga nahitabo. Mo nang nahitabo dre. So the final temperature, the temperature of both the aluminum and water after na nila after na gitusto si aluminum tapos gipataod-taoran na. Dili man na aniya, dili na sa pinakalit nga muambak nga mo bugnaw siya from 95 degrees Celsius to 27.28. Mura kung kanang nakay gipabukalan nga imong gitimpla kag kape, di ba nimo imnon dayon. Imo nang huyop-huyopon or pabugnawon sa kadali, no? So di na siya mo bugnaw dayon ani kay ang atmosphere na to 20 degrees Celsius. So pag bubo nimo sa thermos katong nagbukal nga tubig di man to siya mo himong 20 degrees Celsius dayon sa ba.
Patataoran pa man nimo. So patataoran nimo, so mo-approach ilang temperature aning 27.28. Murag panabla ba? Ana. No. Okay. So dali nyo nakita akong gisulat siguro. Nakalimot na pug ko og ano. Sige lang. Okay, let's proceed. So another example pa. Now kani magamit na latent heat na to ani. So how much heat is required to convert 20 grams of ice at -10 degrees to steam at 100 degrees Celsius. So ani ang kuan ha, na siya adventure kumbaga. So gikan siya sa ice, nahimo siyang steam, na daghan pa siya agian. So unsa man ang agian na to ana? So ani ha, na siya adventure. Ani yun ako pag-drawing ang adventure niya para mas maklaro ninyo. Buti yan ako kanang kurang kumbaga diagram. So, una is -10 degrees Celsius pa siya. Pero ice pa siya, ice. Ice. Now, unsa gani ang freezing point gani sa water? So, ang ice mahimong water or ang water mahimong ice at 0 degrees Celsius. So, muna lang murag uh, threshold no for phase change. So ani, ang ice, initon pa na tong ice. Initon pa na to ang ice para mahimo siyang 0 degrees Celsius nga ice. So atong gamiton ana is sensible heat pa na siya, no? Sensible heat, change in temperature. Now ani, diri na mosulod ng latent heat, no? So ang latent heat na to kay i-convert niya ang ice into water. So ang 0 degree Celsius nga ice, mahimo na siyang 0 degree Celsius nga water. So that is latent heat. But unsa to nga latent heat? Unsa to nga constant tong gamiton? The latent heat of fusion, LF, or the latent heat of vaporization, LV. So this is from solid to liquid. So we will use LF, the latent heat of fusion. Then sunod, ang water, again, ang next na po nga threshold kay ang water mo vaporize at 100 degrees Celsius. Naman na boiling point sa water. So ang water, inito na po na using sensible heat, no? Para mahimong 100 degrees Celsius of water. Now, na-reach ng boiling point. So ang water mahimo ng steam. So natay latent heat na pod nga i-apply para ang 100 degrees Celsius nga water mahimong 100 degrees Celsius nga steam. Na. So atong latent heat nga constant gamiton diri is the latent heat of vaporization, LV. Na next, ang steam na po nato ato diri ra siguro tataman to convert 20 grams of ice at -10 degrees Celsius to steam at 100 degrees Celsius. Diri ra tataman di. Sa steam lang. Sige. So, nga na ha. Now, careful ta diri. Kay sa sugo, di ba, ice pa siya. So, therefore, ang gamito nimo nga C is ang C sa ice. Kana, careful ta na. Tapos, diri ang part, katong water na siya. So, from, napabukal tag water from 0 degrees Celsius to 100 degrees Celsius, ang C nga gamiton nato is sa water na nga C. Again, lahi ang C sa water, lahi po ang C sa ice. Later on, siguro kung mabot mulapas pa mo diri 100 degrees Celsius, lahi pod ang C sa steam. Lahi pod iyahang specific heat. Okay? But usually ang water lang yun ginagamit, no. Sige, diri ta. Natay kuan. Sulbo na to ni. So unahon na to ning sensible heat sa ice, no, from -10 to 0. So natay, di ba MC delta T man to siya. So natay mass nga 20 grams is 0.02 kilograms. Tapos C sa ice nga 2090. Tapos naatay change in temperature again na final temperature is 0 minus initial temperature nga -10. That is T final minus T initial. Then sunod, conversion from ice to water.
So that is formula is ml. Ang L lang nato diri is the LF, the latent heat of fusion. So that is mass nato nga 0.02, then LF nato nga 3.34 times 10 raised to 5 joules per kilogram, no? So makancel ang kilogram, mabilin kay joules. Na sunod, plus ang sensible heat na pod sa water, no? Water at 0 degrees Celsius to water at 100 degrees Celsius. Sensible heat na po na siya. So ang i-assume na to ha nga ang mass is same ra gyapon kanang walay na usik, ana ba? No. So 0.02 nya C na to karon is 4186, no? That is joules per kilogram degree Celsius. Nya delta T na to, final temperature 100 minus initial temperature nga 0. Ana, munang gidrawing na ko na kay para maklaro na to unsa atong i-apply sa equation. Sunod, plus steam late transformation from liquid to gas is latent heat of vaporization ml. Nya, ang L nimo kay LV. So M nga 0.02 times L nimo nga 2.26 times 10 raised to 6. So pila na siya in total? No, daya kay butang. Kalkyo na lang dahil na siya. Okay. So our final answer is 60,670 joules or ato na i-kilojoule, 60.67 kilojoules. That is our final answer. So this is the ano, the heat exchange nga topic. Next ani is so just try to solve no the kuan the problems. So thermal efficiency. So I think ato ni apilo ni thermal efficiency. Okay. So you cannot have 100% efficiency. Usually ani is mga kuno 30% mga ana. Tapos kaning heat transfer, conduction. So di na po nato ni ikuan. I-expound og mayo. Conduction is through direct molecular contact, no? Tapos convection is heat transfer by the bulk movement of fluids. Kuha ni siya, morning ka nang ma-feel ni mga alimuot. So kaning convection is sa heat transfer through fluids like air. Air is a fluid. No, kanang kuan ka magpatuob. O nga na example, magpatuob ka dili man nimo gunitan ang kuan, ang init, no? Ang hangin, ang gas, ang air man nga hinit ang imong ma-feel. Ana, ani, radiation. So, heat transfer via electromagnetic waves like sunlight. Ay nga na. So, kaning nga formula, dito nyo na ma-encounter sa kuan, no? Sa inyong basic term mo, pohon. So, enough na nga kabalo mo sa ilang terms. Then, next is optics. So, gamay ra pud nga kuan, hapyaw lang pud tani. So, reflection and refraction. So, kinsa man na si reflection, kinsa po na si refraction. Let's say we have a kanang surface sa water. Tapos ang ibabaw sa water is air, no? Air niya sa ubos, so that is under the water, so water na siya. Okay? Now let's say we have a sunlight or light nga atong gina-track. So ang light na to is let's say padulong draa ana, no. So para madali atong kuan mubuhat na tag vertical diri ana. Mo na atong ginabasihan sa atong mga proceeding nga mga definition. So let's say natay kuan draa.
natay kuan sunlight nga nag-strike sa water at that angle. So na siya angle from the vertical. Let's say this is our theta I. So kinsa man na si theta I, that is our angle of incidence, no? So that is the or incidence angle. Incidence. So that is the angle from the vertical uh, from which nag-strike ang light sa atong kuan. Natay boundary. So ang boundary sa medium muna ato ang kuan gina kinasihan. Incidence angle. Now, natay duha. Nay duha ka kuan nga mahitabo aning light. Nay part sa light nga mag-reflect. No, bulo mo sa reflection mo banda. Na napoy part nga motagos sa water. Now that light is refracted. Refracted kay nahiwi, no? Na bend ang light as it passes between two media. So kisa man ning media, media is kumbaga agianan or na kunang kuan ba kanang the material or the by which a transfer occurs, no? Like sa air, the light travels through air. So ang air ang imong media. But gikan ka sa air, then nisulod sa water. So ang media nimo, instead of sa air ka nag-travel, sa water na rin ka nag-travel. Nag-change ang media. So ana, the bending of light kay ani man na, let's say na incidence angle nga, let's say 40 degrees. Pag tagos niya sa water, dili na siya nga mo straight, no? Dili siya mo straight, muhiwi na siya gamay. Let's say example ana, muhiwi siya. So ang straight niya is let's say padulong dito, kung straight dapat siya. Pero pag sulod niya sa water, muhiwi siya mo bawog, no? So kabantay ka nang nakay kanang glass nga butngan nimo og kanang transparent nga baso ba, transparent nga baso. Butangan nimo og tubig. Tapos pag try ra gud pag butang og kutsara. So pagtana nimo sa kutsara sa ibabaw sa tubig o kutsara sa ilalim sa tubig, i-compare nimo, di ba mura man siyang nabawog. So muna ang refraction, no? Nabawog niya ang kuan, ang light. Kana nga light mo man makit-an sa imong mata. Hmm? So that is the bending of light. So kanang bending ana nga angle, that is the refracted ang kuan man ni, angle of refraction, no? Ana sa may ato symbol ani kay namo po tay kuan, no? So kani this is the refracted angle. Uh, this is the kuan, angle of refraction kay nampoy part sa light nga mubanda, no? Napoy part dito nga mubanda padung dito. Now, that is what we call the angle of reflection, no? Tapos natay kanang law of reflection nga ang imuhang kuan ni reflection theta r. So theta r. This is angle of reflection. So ato the angle of reflection is equal to the angle of incidence. Angle of reflection. So dili na nato kinahanglan like kwintahon jud yung angle of incidence of angle of reflection kay equal raman dai sila. Now, ang kani sa angle of refraction sa may basihan nato. Now, let's say kana na sila duha tong tan-awon, no? Natay kuan, natay boundary. Let's say ang kani is air ni sa ibabaw, ang sa ilalom is water. Ya, drawing natay vertical line daan kay mo atong basihan sa mga angle. The perpendicular aning line is kuan na siya perpendicular sa ato ang kuan, perpendicular sa ato ang surface, no? So let's say natay light nga padung dire. So let's say this is a theta 1, no? Pag abot na sa water mabawog na siya. Let's say padung example lang, padung dito. Di ko sure ha kung unsay pagkabawog basta nabawog siya nalahi iyang direksyon theta 2. Now ang air nato natay ginatawag nga index of refraction. So mo nang atong n, no? So let's say ang air nato is our situation 1. So ang air nato natay index of refraction n1. Ang water na po siya index of refraction lahi pud siya na siya n2.
Then ang relationship sa mga angle na to, N1 ug N2 is N1 sin theta 1. So, taas ang derivation ani, so ihatag na akong formula diretso. N2 sin theta 2. So, muna lang relationship. Fermat's principle, so kuha ni siya. Diri ang derivation ani, but lisod na siya derive. Nya na kakani. Wait lang. Ng example. Okay, kani. So, a light ray travels from water into a submerged diamond with nasa yung mga sariling index of refraction. If the angle of incidence is 40 degrees, what is the angle of refraction? So, pa-drawing ana, iana lang yapon ang drawing para mas dali ra no. I-horizontal running boundary, buhat lang kadri og perpendicular nga line. Basihan si mo angle. Tapos gikan sa water, let's say mo na itong N1. N1 nga 1.33. Tapos diri sa beyond the boundary, that is diamond, no? Diamond nga naa siya N2 nga 2.42. If the angle of incidence, let's say kani nga angle, pag igo niya, that is 40 degrees from the vertical, so theta 1. Pangutana, unsa ato ang theta 2? Unsa atong theta 2? What is the angle of refraction kana? So, pag solve na to ana is dali ra na. N1. So, kanira na nga formula no, kanang N1 sin theta 1 equals N2 sin theta 2. So, ang theta 2 na to, atong pangitaon, so, rearrange na, we have arc sine N1 over N2 sin theta 1. So, gihatag naman ang value tanan, no? Pwede na to na ma-solve diretso. So, type na to sa calcio, arc sine N1, N1 is 1.33 sine 40 over 2.42. So, ang angle na to, ay mugamay din ang angle. So, ang angle na tong answer is 20.69. 20.69 degrees. That is our angle of refraction. Ano lang. Kana na siya nga formula. This is what we call this. Tawag na Snell's law. Snell. That is Snell's law. Okay, next. So, total internal reflection. So, light, less medium, there's a critical angle. Okay. So, dali lang siguro to tama, no? Kaning thin lens kay, ano po ni siya? Medyo, kuha ni siya, taas-taas po ni siya discussion. So, the thin lens equation. Okay, dito lang tataman siguro. Okay. So, i-summarize na to unsa to ang kuan sa to nga discuss. Nga to na hot doon tanan. So naman tay three nga major topics no. So una natay kuan. Natay basic EE concepts. Natay thermodynamics. Term basic thermo lang po ni. Basic thermodynamics. Nya natay optics. So akong discuss lang ani. Okay, ang uba wala na sa coverage. Basic EE is the kuano, the basic quantities katong ato ang kuan, voltage, current, o resistance o power. Apil to ilang mga formula of course. Tapos katong series parallel, no? Series parallel nga connections katong ilang mga associated na formula. Nasa natutong na Ohm's law, no? Na Ohm's law. Una pa rin ang Ohm's law ana day. Sunod, itong Kirchhoff's laws. Na duha ka book Kirchhoff. Kirchhoff's laws.
Katong KCL og KCL and KVL. Sa thermodynamics kay kuan lang to, kuan lang basic lang nga definition sa kuan sa three laws of thermodynamics, no? So katong kuan laws of thermodynamics lang like kung unsa lang ang gist nila, no? So short review, ang zeroth law is equivalence. The first law is energy conservation. Ang second law is kuan ever increasing entropy. Ang third law is entropy is zero only at absolute zero. Muna sila. Tapos katong atoang kuan heat transfer. Katong basic nga heat transfer. Basic lang po to siya. So duha man to ka klase natong sensible and latent heat. Kadto sila. Then sa optics dayon is akong ipakuha na sa inyo katulag yung kuan kinsa na si reflection, tapos reflection and refraction, no? I-differentiate between the two, kinsa na sila. Tapos kato dayong Snell's law. So dili na ta mo i-overload ani, no? Actually daghan taas pagod ni siya. Napagay itong electromagnetics pero maluoy na pug ko. Kay daghan pa ang ato ang kuan ani. Tibuok kuan pa na siya, no? Ah tibuok coverage. So, okay, pakita na ko mo dani tawon ng basic EE. Basic quantities, series parallel, Ohm's law, Kirchhoff's laws, thermodynamics kay katong laws of thermodynamics, tulo. Plus katong zeroth law. Tapos heat transfer, sensible o latent heat. Sa optics, definition sa reflection, refraction, o katong Snell's law. Kana lang akong i-appeal. Sir, what if na yung appeal sa exam nga wala na nga coverage? Ako na lang siya i-bonus. No? Alam mo kabala ka. Kato lang. So, John, lain pa akong paminaw karon, no? So, siguro na ako'y na-miss concepts or kanang wala na ako na balik, no? Wala niyo nakita ang whiteboard. Nanggayaw-yaw ko, pero wala niyo nakita akong gisulat. So, pasensya na lang kayo. Ipaki-view na lang ani on your own free time. Ako nang stop pa recording. Thank you. Dire tataman. Okay.